Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang karumal-dumal na pagkamatay ni Melissa Jubain. Ito ang kwento ni Melissa, isang Filipino-American nurse sa Portland, Oregon sa Amerika. Si Melissa Marie Jubain ay isang 32 years old na dedikadong cardiovascular nurse sa St. Vincent Medical Center sa Southwest Portland, Oregon. Siya ay nagmula sa isang pamilyang immigrant mula sa Pilipinas, ngunit ipinanganak siya sa Amerika. Noong August 24, 2024, kinasal si Melissa Jubain sa kanyang 10 taon na kasintahan na si Brian Lantero sa Honolulu, Hawaii. Nagkakilala sila noong bumisita siya sa Hawaii kasama ang mga kaibigan niya mula sa Washington. Si Brian Lantero ay taga-Kalihi, Hawaii at isang active duty Navy na nakadistino sa Washington. Habang si Melissa ay nakatira sa isang apartment sa Portland, Oregon malapit sa St. Vincent Medical Center kung saan siya ay nagtatrabaho bilang cardiovascular nurse. Noong September 4, 2024, bandang alas 10 ng umaga, nakatanggap ang Beaverton Police Department ng request para sa isang welfare check para kay Melissa Jubain na isang residente ng Beaverton. Si Melissa Jubain ay hindi nakapasok sa kanyang morning shift kaya nabahala ang kanyang mga katrabaho, kaibigan at pamilya. Agad naman na nagtungo ang mga pulis ng Beaverton sa apartment kung saan nakatira si Melissa Jubain. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga staff mula sa apartment complex at nagsagawa ng paghahanap sa unit ni Melissa. Hindi natagpuan si Melissa sa loob ng kanyang apartment at ang kanyang pagkawala ng walang anumang komunikasyon ay itinuturing na hindi normal at nakakabahala. Sinubukan ng mga pulis at ng kanyang pamilya na makontak si Melissa buong araw, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakapatay din ang kanyang cellphone at bukod dito, ang pagsuri sa kanyang mga bank account at credit card records ay hindi nagbigay ng anumang bagong impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa mga ulat, magkasama sina Melissa at Brian noong Labor Day at noong September 2, 2024 ay bumalik si Melissa sa kanyang apartment sa Beaverton, Oregon. Ayon sa mother-in-law ni Melissa, sa apartment na ninirahan ng biktima dahil malapit ito sa kanyang pinagtatrabahuhan. Habang ang anak niyang si Brian ay nakatira sa Washington kasama ang pamilya ni Melissa. Naghahanap na raw si Melissa ng trabaho sa Washington para magkasama sila ng kanyang asawa. Huli raw nagkaroon ng kontak si Brian sa kanyang asawa na si Melissa bandang alas 6 ng umaga noong September 4, 2024. Samantala, bandang alas 3 ng hapon, isinama si Melissa Jubain sa pambansang database ng mga ahensya nagpapatubad ng batas bilang isang missing person. Nagsimula ng magsagawa ng sariling paghahanap ang mga kaibigan at katrabaho ni Melissa Jubain sa paligid ng kanyang apartment complex sa Beaverton. Napakaliit na komunidad ng mga Pilipino sa Oregon at nang mabalitaan nila na nawawala ang isang miyembro ng kanilang komunidad na si Melissa Jubain ay lubha nila itong kinabahala. Noong September 5, 2024, kaunti lamang ang detalyeng ibinahagi ng mga otoridad sa Beaverton kaugnay na nagpapatuloy na imbestigasyon. Samantala, kinumpirma naman ng Providence na si Melissa Jubain ay isang cardiac nurse sa St. Vincent Medical Center. Agad naman nagsimula ang komunidad sa pag-oorganisa ng mga search operations na isasagawa kinabukasan. Kinumpirma rin ng Beaverton Police Department na kinaumagahan ay gumamit sila ng bloodhound sa kanilang paghahanap sa paligid ng apartment complex. Ayon pa sa kanila, halos lahat ng mga residente sa lugar ay na-interview na noong Huwebes ng gabi. Pagkalipas ng 2 araw matapos ang pagkawala ni Melissa Jubain noong September 4, ay natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng kanyang tinitirahang apartment complex sa Portland, Oregon. Samantala, naglabas ng pahayag ang St. Vincent Medical Center upang ipahatid ang kanilang pakikiramay sa pamilya ni Melissa Jubain. Ayon sa kanilang pahayag, isa itong malaking pagkabigla para sa kanilang lahat at siya ay labis na pinagluksa ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Si Melissa ay isang natatanging nurse na tapat sa kanilang misyon sa Providence at araw-araw na isinasabuhay ang aming mga pinahahalagahan tulad ng malasakit, kahusayan at integridad. Ang Providence Medical Center ay nakikiisa sa mga mahal niya sa buhay at sa mga taong malapit na nakatrabaho ni Melissa. Lubos nilang pinahahalagahan ang lahat ng pakikiramay at malasakit mula sa komunidad.
Habang isinasagawa ang paghahanap kay Melissa Jubain, mabilis na naiugnay si Bryce Schubert sa kanyang pagkamatay at agad na inaresto ng mga otoridad. Ayon sa mga opisyal, nakatira si Bryce Schubert sa parehong apartment complex kung saan nakatira si Melissa Jubain noong siya'y nawala at natagpuang patay. Hindi pa rin malinaw kung magkakilala si Melissa Jubain at Bryce Schubert bukod sa pagiging magkapitbahay nila. Si Bryce Schubert ay isang 27 years old na registered nurse. At ayon sa tagapagsalita ng Providence, si Bryce Schubert ay panandalian naging empleyado ng Providence Portland Medical Center bilang isang nurse mula September 2022 hanggang October 2023. Ngunit hindi siya nagtrabaho sa parehong lokasyon sa Providence kung saan naka-assign si Melissa Jubain. Noong October 15, 2024, nagsampa ng kaso ang Sentinel Real Estate Corporation, ang may-ari ng apartment complex na tinitirahan nila Schubert, para paalisin sila Bryce Schubert at ang kanyang girlfriend na kasama sa bahay. Bagaman hindi detalyado ang isinampang reklamo, pinanggit dito ang personal injury, matinding pinsala at isang labis na kahiyahiyang gawain bilang mga dahilan. Nais din ng kumpanya na mabigyan sila ng otoridad na maglabas ng 24-hour notice para paalisin si Bryce Schubert. Hindi dumalo si Bryce Schubert sa pagdinig ng civil case, kaya't pabor sa landlord ang naging desisyon ng korte. Sa ngayon, nananatili si Schubert sa kulungan ng walang piyansa. Siya ay nakakulong mula pa noong September. Batay sa dokumento ng korte, pinaniniwala ang dinukot si Melissa Jubain at dinala sa ibang lugar ni Bryce Schubert na may intensyon saktan siya. Ayon pa sa investigasyon, pagkatapos siyang patayin at saktan, ay nilapastangan pa umano ni Schubert ang kanyang bangkay. Sa mga bagong dokumento ng korte, sinasabi rin na naging malupit si Schubert sa biktima at gumamit ng sandata sa ginawang krimen. Iginiit din ng mga taga-usig na hindi na umano magiging matagumpay ang anumang pagsubok na mareforma pa si Schubert. Noong September 9, unang humarap si Bryce Schubert sa korte sa pamamagitan ng virtual na pagdinig. Siya ay nahaharap sa mga kasong second-degree murder, first-degree kidnapping at paglapastangan sa bangkay. Muling humarap si Schubert sa korte noong September 10. Nakasuot siya ng orange jumpsuit at nakaposas. Kasama niya ang kanyang abogado na sinubukan takpan siya mula sa mga kamera. Humaharap si Bryce Schubert sa paglilitis sa Washington County. Hindi nagsumite ng plea si Bryce Schubert sa kanyang mga pagdinig sa korte at nanatili siyang nakakulong ng walang piyansa. Ayon pa sa mga dokumento ng korte, balak ng mga taga-usig sa Washington County na ituloy ang paglilitis sa harap ng hurado. Noong kalagitnaan ng September, 17 testigo ang humarap sa grand jury bago ito nagdesisyong may sapat ng ebidensyang isampa ang kaso laban kay Bryce Schubert. Karaniwan, nakakakuha ang mga media outlet ng access sa mga dokumento ng korte, tulad ng probable cause affidavit na maaring magbigay ng mas maraming detalye tungkol sa kaso. Kabilang na kung saan natagpuan ang katawan ni Melissa Jubain at posibleng motibo ng krimen. Ngunit ang mga dokumentong ito ay isinailalim sa seal noong September 9 sa kahilingan ng mga taga-usig ng Washington County at hindi pa tiyak kung kailan ito maisa sa publiko. Noong September 12, 2024, mahigit 200 katawang dumalo sa isinagawang vigil para kay Melissa Jubain sa Samuel E. Kelly Cultural Center at UW Seattle University. Ang vigil ay inorganisa ng Oregon Nurses Association bilang pag-alala at pagbibigay-pugay sa kanyang buhay at dedikasyon bilang frontliner. Hawak ang kandila at mga bulaklak, nagtipon-tipon ang mga kaibigan, katrabaho at kapwa nurse ni Melissa upang magdasal, magluksa at humiling ng hustisya para sa kanyang sinapit. Kilala si Melissa bilang isang masipag, maalaga at mapagmahal na nurse, isang taong tunay na nagbigay inspirasyon sa kanyang komunidad. Habang patuloy ang investigasyon sa kaso, nananawagan ang mga dumalo ng agarang hustisya at mas mahigpit na proteksyon para sa mga health worker at sa buong estado. Sa kabilang banda, 2 sa mga pangunahing taga-usig ng Washington County at 2 abogado ng depensa ni Bryce Schubert ang humarap sa korte noong Lunes ng hapon upang iulat kay Circuit Judge Rebecca Guptill ang kanilang progreso.
Matapos mag-usap ang dalawang panig sa loob ng silid ng hukom nang humigit kumulang 15 minuto, lumabas ang abogado ng depensa na si Greg Scholl at sinabi sa hukom na kakatanggap pa lamang niya ng isa pang flash drive na puno ng ebidensya at kailangan niya ng oras upang suriin ito. Walang idinagdag sina Chief Deputy District Attorney Jeff Lesowski at Prosecutor Andrew Freeman, kaya mabilis na isinara ni Judge Kuptil ang pagdinig sa loob lamang ng 90 segundo. Itinakda niya ang susunod na status hearing sa March 10, 2025. Higit sa 100 miyembro ng pamilya ni Schubert ang dumalo sa pagdinig ng kanyang kaso. Kasama rin ang mga nagpoprotesta mula sa lokal na sangay ng Gabriela Portland, isang organisasyong nagsusulong ng karapatan ng kababaihang Pilipino. Ayon kay Mark Turrias, tagapangulo ng sangay, dumalo na ang kanilang grupo sa lahat ng 5 pagdinig sa kaso ni Schubert habang patuloy na nananawagan ng hustisya. Ang kaso ni Melissa Jubain ay paalala na ang pinakamamahal natin ay maaaring mawala sa isang iglap, ngunit hindi mawawala ang kanilang alaala at laban para sa hustisya. Manatili tayong mapagpantay, magtulungan at lumaban para sa karapatan ng seguridad at katarungan. Maraming salamat sa panonood ng kwento ni Melissa Jubain. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.